Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay, nako, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si bagong appoint na si Attorney Claire Castro, diyan sa PCO. At ito hong si Manay Roque. Ay, si Manay Roque. Lagi ako nagkakamali doon. Pag-usapan ho natin itong si Sir, si Mr. Harry Roque, okay? Grabe ka! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo, Harry Roque? Mukhang makukulong ka talaga. Ha? Pakinggan nyo ho itong ginawang pagbanat ni Attorney Claire Castro dito ho kay Mama Rox. Ay, si Mama Rox. Dito kay Mr. Roque, mga kababayan. Ikaw, Roque, panay isali mo sa issue rito sa Pilipinas. Asan ka ba impyerno? Impyerno. Asan ka bang parlor? Ay, parlor. Asan ka bang bansa? Pamali-mali ako kaya tayo ngayon. Tuloy natin. Papakinggan nyo, ha? Ay, handa na po akong sumagot sa inyong katanungan. Thank you, Yusek Claire. First question po, Jean Mangalus, Philstar. Good morning po. So, over the weekend, U.S. President Trump's confrontation with Ukraine President Zelensky shocked the world. Does the palace feel nervous about the country's allyship with the U.S. following the shift in attitude when it comes to Ukraine? Sa ngayon po ay wala pong reaksyon ang Pangulo, ang palasyo. Mas mabuti po kung ating aalamin ito sa ating... Kasi ito si President ng Ukraine, si... Ano ba yun? Zelensky? Ano ba yan? Oo, at itong si Donald Trump, nagkainitan yata sa isang meeting. Dumayo ito si ang naging guest, ito si itong presidente ng Ukraine. Hindi yata sila nagkaintindihan dahil sa usaping, parang yata ito parang pinasusuko na yata ni Donald Trump itong Ukraine sa Russia. Gumibap na. Kasi parang malaki na yata ang gastos. Pati yata itong Amerika, malaki kasi ang ibinigay. Bilyon-bilyon yata. Kaso ito si President ng Ukraine, ayaw yata gumibap. Yun yan. Hindi ko masyadong hindi ko masyadong iniintindi. Hindi ako interesado. Hindi ako interesado Pari natin. DFA Secretary Enrique Manalo. Following the change in the U.S. position. Ito na. Ma'am, good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Salesman daw ito si tanga-tanga. Ano ba naman ito si Harry Roque? Ito rin yung abogado. Hindi pa alam yung salesman. Ano ka ba? Anong salesman? Good luck daw dito kay Attorney Claire at dito doon siya namumuno ngayon ng PCO, si Mr. Jay Ruiz. Salesman ang po. Tumanda ka ng ganyan, hindi mo pa alam yung trabaho ng salesman. Ano ba yan? Pwede natin. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay... Tanga-tanga talaga ito siya. Minsan lang bumanat, tanga-tanga. Paano naging salesman si Attorney Claire at si Jay Ruiz? Tanga, yan? Messenger o tagapagsalita at sila yung mga tagalinaw sa mga issue-issue. Anong salesman? Wala naman binibenta produkto dyan, tanga.
Tanga-tanga ang putik. Pwede, pwede pa ganito. Pwede pa ganito. Pwede mo pantawagin si Pangulong Bongbong ang salesman. Alam mo kung bakit? Kasi nagpupunta siya sa iba't ibang bansa. Hinihikayat niya ang mga negosyante or ang mga ibang bansa na mag-invest or magtayo kayo ng negosyo sa Pilipinas. Kasi okay, ganito ang kalidad, tahimik, ganyan, walang gulo. Okay magtayo ng business sa amin. Yun, pwede pa si Pangulong Bongbong tawaging salesman. Dahil, kumbaga, nag-iimbita siya na magtayo ng negosyo yung mga tao rito. Pero yung silang dalawa ni Mr. J. Ruiz, bakit mo siya, parang sila naging salesman, tanga-tanga nito. Bobo. Alam mo, Roque, hindi ako naniniwalang bobo ka eh. Matalino ka eh. Abogado ka eh. Nakapasa ka sa bar exam eh. Pwede bang masabing bobo ang abogado? Nag-aral yan, ilang taon. Pumasa pa sa bar exam. Oh. Pero sa tingin mo, tanga ka ba? Kung hindi ka bobo, tanga kaya? Pwede kaya tanga ka? Paano naging salesman yung ganito? Tagapagsalita yan. Ay, ingot-ingot ito. Tagapagsalita yan eh. Oh, mensahero. Naghahatid sila ng mensahe. Ito, especially si Atty. Claire Castro, mensahero siya. Messenger. Nagbibigay ng mensahe dyan sa mga press, sa taong bayan, na kung saan, ano ang estado ng Malacanang, estado, mga sinasabi ni Pangulong Bongbong. Mukha bang salesman yung ganun trabaho? Tanga-tanga nito. Dapat sa'yo makakulong talaga, tanga mo eh. Salesman ba yung ganyan? Putik, nagbibigay linaw sa mga ish. Kailan pa tinawag na salesman yung ganyan? Di ba? Di ba dati ganyan ka din? Oh, spokesperson. Di ba? Spokesperson ni Digong. Di ba? Oh, sabihin salesman ka nun? Tanga-tanga na. Wala ka talaga. So, asan ka ba kasing parlor? Asan ka ba kasing lugar? Parang kinakalawa ka na dyan sa kinalulugaran mo. Ang dami mong iniintindi. Sa totoo lang, ang dami mong iniintindi na ganito, ganyan. Ang intindi mo ang sarili mo, ang kalusugan mo, ang health mo, at ang love life mo. Yun ang intindihin mo. At ang panalangin mo sa 2044, ang manalong presidente, kaalyado nyo na. Kasi, pag ang nanalo, kaalyado pa, ni Pangulong Bongbong, halimbawa si Speaker Martin Romualdez, Felisa Marcos, nako po, yari ka, tuloy-tuloy ang impyerno mo. Sa 2044, ilang taon na ba tayo ng Roque? 2044. Hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pwede mo siguro sabihin salesman, si Digong, kasi binenta na yung Philippines, sabi sa social media eh. Pwede rin sigurong tawagin salesman o sales lady, si VP Inday Sara Duterte. Ay, sabi-sabi sa Facebook, binenta na rin Palawan eh. Pero tatawagin mong sales lady or salesman itong si J. Ruiz at si Atty. Claire Castro. Paano magiging salesman yung mga ganyang tagapagsalita? Minsan ka lang babanat eh. Manahimik ka na nga dyan sa mo. Ipapahunting kita kay General Torre. Nako, putik. Sabi ko sa'yo, Roque, kung magtatago ka ha, huwag mong piliin ang ilalim ng lupa. Mukhang doon eksperto si... Roque, huwag kang magtatago sa ilalim ng lupa, please lang. Huwag mong pipiliin. Kasi mukhang eksperto si General Torre pagdating sa ilalim ng lupa. Napatunayan niya na yan, di ba? Kita mo naman.
gumamit pa ng equipment, 'di ba? Oh, nung gumamit ng equipment, ano narinig? Doon sa kay OJC, parang ganito yata yung narinig eh. Parang monster yata eh. Yung naririnig eh. Si Harry Roque kaya kapag ka nagtago sa ilalim ng lupa ito. At ginamitan ng equipment ni General Torre para malaman kung nagtatago si Harry Roque sa ang lupa. Ano kaya maririnig? Ano kaya? I-comment nyo rito sa video na to. I-comment nyo sa video na to kung ano maririnig pag ginamitan ni General Torre. Unahan ko na ha. Tingin ko ganito maririnig. Oink, oink. Oink, 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 oink. Okay, salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po samantalangin yung lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.